Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Martes tayo ngayon, ika-17 ng Setyembre 2024. Sa ulo ng ating mga balita, Bagyong Hiner napanatili ang lakas. 21 lugar sa Luzon nasa ilalim na ng Signal Number 1. Ilang lokal na pamahalaan sa Luzon nagdeklara na ng suspensyon ng klase. Pag-alis ng BRP Teresa Magmanwa sa Escoda Shoal, hindi pagsuko sa China ay naman sa Philippine Coast Guard. Speaker Martin Romualdez may pasaring sa mga nagmamaliit sa trabaho ng Kamara. Mga naglulustay ng pondo binalaan. Malalaking personalidad na kumupkup kay Pastor Apollo Kibuloy kakasuhan ng PNP ng obstruction of justice. Attorney Harry Roque Palaban bumuelta sa Kamara sa pagtawag sa kanyang pugante. Multa awarded na police captain at ang misis nito itinumpa sa loob ng kanilang bahay sa Muntinlupa City. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, napanatili ng Tropical Depression Hiner ang kanyang lakas habang papalapit na ng Northern Luzon. Dahil dito, 21 lugar ang nasa ilalim ngayon ng Signal Number 1, kabilang ang Cagayan, kasama ang Babuyan Island, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, northern portion ng Bulacan, northern portion ng Pampanga, Aurora at northern portion ng Quezon. Ayon sa Pag-asa, kumikilos ngayon si Hiner ng pakanluran sa bilis na 26 na kilometro bawat oras. Naglayan lakas na hangin 55 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso nito umaabot naman ng 70 kilometro bawat oras. Inaasahan itong maglalandfall ngayong umaga sa vicinity ng Isabela o ng Aurora. Kapag tayo naman ang Pag-asa, posibleng makyat sa tropical storm category ang Hiner mamayang gabi o umaga ng Miyerkules habang papalabas na ng PAR. Samantala, ang tropical storm Pulasa naman na nasa labas pa rin ng bansa ay mananatiling nasa tropical storm category pero posibleng lumakas pa at maging severe tropical storm. Inaasahan papasok din ito ng teritoryo ng Pilipinas mamayang gabi patungo naman sa direksyon ng Hilagang Kanluran. May posibilidad na magkaroon ng bahagyang interaction ng Tropical Depression Hiner at ang Tropical Storm Pulasa na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ito naman ay binahagi ng Pag-asa Weather Service Chief na si Juanito Galang sa isinagawang press conference ng State Weather Bureau tungkol sa kalagayan ng dalawang bagyo. Ayon kay Galang, posibleng ang slight interaction ng dalawang sama ng panahon pero hindi naman daw ito magsasanib puwersa. Yung interaction ng dalawang tropical cyclone, possible yon, pero yung magsanib, hindi posible magsanib yung dalawa. Possible yung sa kanilang movement, maaari maapektuhan slightly. Sa forecast pa rin ng Pag-asa, tinatayang lalabas naman ng PAR ang Bagyong Hiner bukas, araw ng Miyerkules. Kasabay ng posibleng pagpasok naman ng Tropical Storm Pulasan na tatawagin namang Bagyong Helen kung sakasakali. Nagdeklara na ng suspensyon ng klase ang ilang lugar sa bansa ngayong Martes dahil pa rin sa masamang panahon dulot ng Bagyong Hiner at ng lumakas na habagat. Ang Ilocos Region ay nagdeklara ng suspensyon para sa buong Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. All levels, public and private. Ang Cagayan naman nagdeklara ng klase, Calayan, all levels, public and private. Ang bayan po ng Enrile, ang preschool to senior high school lamang, public and private. Sa Tuguegarao, kinder hanggang grade 12. Nueva Vizcaya, all levels, public and private. Sa Quirino, all levels, public and private. Sa CAR, sa Cordillera Administrative Region, walang pasok. All levels, public and private. Sa Abra, pero sa Apayao, kinder to grade 12 lamang, public and private.
Baguio City, preschool to senior high school, public and private. Benguet, preschool to senior high school, public and private. Sa Central Luzon, ang Aurora. Gayon din ang Angeles City, all levels, public and private, walang pasok. Ang mga nagdeklara ng suspension ng klase sa Bulacan, Kalumpit, Hagonoy, Ubando, all levels, public and private. Sa Paambong naman, wala din pong pasok pero kinakailang mag-shift to modular learning. Sa Nueva Ecija, kinder to grade 12, walang pasok. Kasama dito, pero sa Aliaga all levels, public and private. Sa Cabanatuan naman, Cabanatuan, Gapan, at saka Haen. Gayon din sa Saragossa, all levels, public and private. Sa Rizal, kinder to senior high school, public and private, walang pasok. San Isidro, all levels, public and private. Sa San Leonardo, elementary hanggang high school lamang, public and private. Santa Rosa, all levels. Gayon din sa Talavera, all levels, public and private, walang pasok. Sa Tarlac, Kapas, preschool to grade 12. Concepcion, elementary to high school. Tarlac City, all levels, public and private, walang pasok. Para naman sa Zambales, San Marcelino, all levels, public and private, walang pasok. Sa Quezon, Infanta pa lamang ang nagdideklara kinder to senior high school, public and private, walang pasok. Occidental Mindoro, ang Kalintaan, elementary to secondary, public and private, walang pasok. Magsaysay, all levels, public and private. Ganun din sa Rizal at San Jose. Sa Palawan, ang Coron ay nagdeklara ng all levels, public and private, walang pasok. Kaugnay nito, automatikong kansilado naman ang klase. Kansilado ang klase mula kindergarten hanggang grade 12, kabilang ang alternative learning system sa mga lugar na nasa ilalim na ng Signal Number 1. Hindi naman may tuturing na pagsuko ang pag-alis ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Paglilinaw ng Philippine Coast Guard Commandant na si Ronnie Hilgaban na pagdesisyonan nila ang pabalikin muna ang BRP Teresa Magbanwa dahil hindi na rin maayos ang kalagayan ng crew pati na ng barko. Ayon kay Gaban, ilang linggo nang tiniis ng kanilang mga tauhan ng gutom at uhaw dahil sa kakulangan ng supply. Pinagtiyagaan na lamang daw ng crew ang lugaw at desalinated na tubig mula sa dagat at tubig ulan. May mga resupply kasi tayo na balita rin po natin nung araw. Na block po ng China. Opo. Tama po. A combination po yun ng China Coast Guard, ng Navy nila, at saka yung Maritime Militia. Mga militia nila, ano? Lugaw na lang ang kanilang kinakain? Opo, para lang ma-stretch nila yung existing supply. Ang sabi po ng CO kahapon, kapitan ng barko natin, mga 3 linggo din po. Sila pong lahat ay mag-undergo po. Ngayong araw na to, inaayos po ng district commander natin sa Palawan at sila ay makapag-undergo ng laboratory test upang matingnan kung ano pong nila. Ano pong naging epekto nung pag-inom nila ng ilang linggo din na desalinated water na medyo hindi na po maganda yung quality. Bukod pa rito, kailangan din daw na isailalim sa repair ang barko dahil posibleng hindi na nito kayanin ang umiiral na sama ng panahon. Sponsor dito ng malaking pinsala ng barko na natamo, dulot naman ang panghaharas ng China Coast Guard. Bago naman po na pagdesisyonan na pabalikin muna, gawa nga doon sa mga factors na yun. Una, yung may sakit. Pangalawa po, yung weather, major factor po yun. Umabot po ng 5 meters yung height ng waves sa area at yung hangin ay umabot po ng 50 knots. Delikado na po sa barko natin, lalo na't gano'n yung kanyang kalagayan. Okay. Yung butas niya ay umaabot ng 1 metro ayon sa report ng kapitan. Sila. Yun lang yung location kasi nung tama. May mga systems doon na critical sa ating makina. Kaya medyo nakakabahala din. 3 po yung parte ng barko na may tama . Yung isa yung medyo mas sensitibo.
Hindi withdrawal ang pag-alis ng BRP Teresa Magbanua sa Escoda Shell. Ito naman ang nilinaw sa isang ambush interview ni Vice Admiral Alexander Lopez, tagapagsalita ng National Maritime Council. Nilinaw nito hindi umatras ang barko ng Pilipinas. Ayon kay Lopez, hindi ito ang napagkasunduan sa bilateral consultation mechanism ng Pilipinas at China na ginanap sa Beijing kamakailan. Sa katunayan, nagmatigas pangaraw ang Department of Foreign Affairs sa naturang meeting at nanindigang mananatili ang presensya ng Pilipinas sa Escoda Shoal. Paliwanag pa ni Admiral Lopez, humanitarian ang pangunahing rason ng pagbabalik ng BRP Teresa Magbanua sa Palawan dahil meron na ngang mga tripulanteng kailangan ng tulong medikal. The very primordial reason actually is humanitarian dahil yung mga tao natin nakakasakit na during the coverage ng pagdating ng barko. Ilan yung nakadextrose, dalawang stretcher. So they needed a immediate medical attention. Samantala, sinabi ni Lopez na meron ng utos ang liderato ng Philippine Coast Guard na magpadala ng kapalit ng barko sa Escoda Shoal. Kahit walang barkong Pilipinas sa lugar, hindi ito nangangahulugan o walang presensya doon dahil pwede namang magbantay sa iba pang mga paraan. Nilinaw naman ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard, spokesperson ito for West Philippine Sea, hindi nawala sa Pilipinas ang Escoda Shoal sa kabila ng pag-alis ng BRP Teresa Magbanua. Ayon kay Tariela, kahit wala ang barko doon ng Pilipinas, maaari pa rin magtungo sa Escoda Shoal para magpatrolya at mag-deploy ng barko ang bansa. Kaugnay nito, kinumpirma naman ni National Maritime Council spokesperson Alexander Lopez, may barko pa rin napapalit sa BRP Teresa Magbanua para magpatrolya sa paligid ng Escoda Shoal. Binanata naman ni House Speaker Martin Romualdez ang anyay mga ipokrito na sablay naman sa paggastos ng kaban ng bayan. Sa pagsisimula ng plenary deliberation sa national budget na nagpatutsada si Speaker Romualdez sa ilang kritiko na minamaliit ang tungkulin ng Kamara at kunwari ay ginigit ang accountability pero panayualdas naman ang pondo ng kanilang tanggapan. Bilagyan din pa ni Romualdez na hindi pwedeng magturo ang mga may sarili namang kasalanan. Anya lahat ng nakasalang sa Kamara Representantes ay dadaan naman sa tamang proseso at walang nakatataas o makakatakas sa mga pananagutan. Ayon kay Romualdez, ang pagbabantay ng maigi ng Kamara laban sa pag-abuso ang kanilang ginagawa at hindi daw iiral dapat ang korupsyon lalo na sa mga may pansariling interes. Let us be clear. This chamber will not tolerate hypocrisy, nor will it stand idle in the face of such blatant disregard of public trust. Hindi maaaring magturo ng daliri ang mga may sariling kasalanan. Sa harap ng Kongreso, lahat ay dadaan sa tamang proseso at walang makatakas sa pananagutan. Matapos naman ang kaguluhan sa Kamara, tiniyak ni Senator Amy Marcos na pakikinggan ng Senado ang panukalang 2.037 billion peso budget para sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng radyo natin nationwide, sinabi ng mambabatas na walang kinakampihan ng mga senador kaya dadaan pa rin sa tamang proseso ang budget ng Office of the Vice President. Siniguro din ni Senator Marcos na magiging transparent ang Senado kahit pa dapat niyang bigyan ng courtesy approval ang tanggapan ng Vice Presidente gaya ng Pangulo. Ipinunto naman ng presidential sister na talagang may leeway ang tanggapan ng Presidente at Pangalawang Pangulo dahil tambak ang trabaho ng mga ito at sangkatutak din ang humihingi ng tulong sa kanila. Pero hihimayin na niya na mataas na kapulungan ng budget sa budget deliberation kung paano ginagastos ng tanggapan ni BP Sara ang kanilang pondo ngayong taon. Binanggit pa ni Senator Marcos na tila kasi kinukuyog ng mga kongresista si BP Sara kaya hindi niya maayos na maidepensa ang hinihinging budget ng kanyang tanggapan. Ginawa ng mambabatas ang pahayag matapos na piyasan ng mahigit 60% ng House Committee on Appropriations ang budget ng Office of the Vice President. Talagang ginagampanan rin nila yung papel nila at hindi naman kailangan na tanggalin lahat yun. Pero tignan natin dahil palagay ko mas kalmado naman siguro kami sa Senado at hindi naman magkakasago pa, nakaka-nervous naman yun. Pero at the same time, transparent naman kasi humihingi rin naman kami ng mga breakdown kung paano ginastos noon at nagbabasa rin tayo ng mga COA report.
Magandang umaga, Pilipinas! 19 na minuto na makalipas ang alas 4, naglatag naman si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ng mga estratehiya para sa pagmodernisa sa sektor ng agrikultura ng bansa. Sa isang forum na inorganisa ng Makati Business Club, sinabi ni Secretary Laurel, ilan sa kanilang estratehiya ang pagkakasa ng mga inisyatibang magpapataas ng productivity ng sektor, magpapalakas sa food security at magpapaganda sa kita ng mga magsasaka at mga mangingisda. Binigyan din ni Secretary Laurel ang kahalagahan ng pagtutulungan ng gobyerno at ang pribadong sektor upang epektibong matugunan ang agarang pagmodernisa sa iba't ibang sektor ng agrikultura. Inilutang din ng kalihim ang pag-mechanize sa mga proseso ng pagsasaka, pagpapabuti sa mga farm to post-harvest infrastructure, pagpapaunlad ng logistics paggamit ng science-based strategy, kasabay ng pagbubukas ng mga bagong merkado sa harap ng climate change at iba pang mga hamon. Sinabi pa ni Laurel upang mapalawak ang partisipasyon ng agriculture stakeholders, gagawa ang DA ng consultative councils na magpupulong buwan-buwan upang maisaayos sa mga polisi at direksyon ng mga programa na makatutulong sa pagsiguro na sila ay nakatutugon at syempre yung sagot dapat napapanahon. Sa huli, binanggit ng kalihim ang food losses ng buong mundo ay umaabot ng 14%. Sa pagitan ng anihan at retail, may karagdagan pang 17% na nasasayang sa mga huling stages. Sa Pilipinas, ang post-harvest losses para sa mga pangunahing tanim ay maaaring umabot ng hanggang 40% dahil sa luma at hindi epektibong infrastruktura. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:21 ang oras sa buong kapuluan, mga mami. Mga mamis, po pwede ho tayo mag-laundry day today dahil hindi pa naman malakas ang ulan. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self kung sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mantsa based on Tessa Chocolate, Mud and Sabamon Cotton. Gawa po ito ng ACS. Higit sa 1,000 pabahay sa Yolanda Housing Project sa Tacloban hindi pa natitirahan ayon naman sa NHA. Bakit? Alamin natin mula kay Jimmy Angay, RS32, maupay nga agad, Jimmy. Mahigit 1,000 mga pabahay ng Yolanda Housing Project sa lungsod ng Tacloban ang hindi pa tinitirahan. Ito ang sinabi ni National Housing Authority, NHA, Regional Manager Constancio Ateniero sa isang panayam. Nasa 1,232 na mga bakante pa na mga bahay na hindi tinitirahan dahil inabandon lang ito ng mga recipient at ang iba naman may nilabag sa guidelines gaya sa pagpapaupa at pagbibinta. Sa kasalukuyan, nakapila na ang mga pangalan ng mga katanggap ng pabahay sa Northern Barangay sa lungsod ng Tacloban at nakatakda naman itong turnover ng city housing sa mga recipient. Dito sa DY Villaxon Radyo Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jimmy. Halos 2,000 bago at state-of-the-art slot machine samahan ang ihahatid ng PAGCOR sa mga Casino Filipino Gaming Venue ngayong kalagitnaan po ng Setyembre bilang bahagi ng modernization program ng ahensya. Sa pagbubukas ng isang summit sa Hilton, Manila, sinabi ni PAGCOR Chair at CEO Altenco, ang paghatid ng mga bagong slot machines ay magle-level up sa mga handog na laro ng mga sangay ng Casino Filipino sa buong bansa. Naglalayon itong patasin ang foot traffic at palakasin ang kabuang kita ng PAGCOR. Sinabi ni Altenco na habang naghahanda sila para sa planong pagsasipribado ng PAGCOR Casino, nais nilang mapataas din ang value sa pamamagitan ng pag-modernize sa mga gaming facilities, yan din ang mga equipment sa paglalaro para gawing mas attractive ito sa mga potential investor. Ayon pa kay Tenco, umorder ang PAGCOR ng kabuang 3,341 ng mga bagong slot machines na katulad ng ginagamit ng mga nangungunang integrated resort casino sa Pilipinas. 3 drug personality naman at isang CICL na aresto sa bypass operation sa Davao City. Detalye na balita mula kay June Soter mula sa Action Radio Davao. June, may buntag.
Bumagsak sa mga kamay ng otoridad ang 3 drug personality at isang child in conflict with the law o CICL matapos na aresto ng Davao City Police Office o DCPO sa magkahiwalay na buy-bust operation. Aabot sa 27,744 pesos ang halaga ng illegal na droga ang nakumpiska ng mga otoridad mula sa mga sospek Lunes ng umaga, September 16, 2024. Ito'y batay sa kautusan ni Police Colonel Hansel Marantan, ang City Director ng DCPO. Ayon sa ulat ng DCPO, 3 operasyon ang isinagawa na binubuo ng Bunawan Police Station na nakakumpiska ng 1,292 pesos na halaga sa hinihinalang shabu. Torel Police Station naman 3,400 na halaga at ang City Enforcement Unit na nakakalaga din ng 23,052 pesos ang nakumpiska nilang illegal na droga. Lubos ang pasasalamat ng DCPO sa suporta ng mga opisyal ng barangay, komunidad at local government unit sa paglahok sa kampanyang labanan ng illegal na droga dahil isa ito sa baga dahilan kaya dumadami ang krimen sa iba't ibang lugar. Samantala, hindi titigil ang DCPO team sa pagsasagawa ng mga operasyon laban sa illegal na droga. Sa ganitong paraan, mapapanatili ang kaligtasan ng mga Davaoenyo. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, John. Magandang umaga, Pilipinas! Mga misi, sa may araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay talian sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Ang beatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya misi sa challenge show, subukan ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. At eto na po ang ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! 6,000 po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Sige, bigyan na natin ano yung mamahaling upuan na yan. Massage chair. Kasi sabi ng iba, ang daming mamahaling upuan. Sige, gusto nyo specific. Massage chair. Di ba? Anong ginagawa dyan sa massage chair na yan? Siyempre, inupuan. Para magpamasahe. Hindi muna natin ibibigay yung prinsipyo ng physics. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali sa atin online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ay, magandang umaga po kay Dr. Kim Tan dyan po sa Lucena City. Magandang umaga, Pilipinas! 24 anyos na rider patay matapos bumangga ang kanyang motorsiklo sa sinusundang tricycle sa Rosales, Pangasinan. Masantos siya kabasanid si Kamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Freddy. Masantos siya kabuasan Edsi kayo amin. Dead on the spot ang 24 anyos na lalaking kinilalang si Benjamin Alvaro Jr., residente ng Barangay Acop, matapos bumangga ang minamaniho nitong motorsiklo sa tricycle na kanyang sinusundan na minamaniho ni Elrod Santiago, 35 anyos ng Barangay Kabalawangan Sur ng nasabing bayan. Sa ulat ni Chief of Police Major Noel Kabakungan, alas 11 ng gabi na ginapang aksidente sa Provincial Road ng Barangay Balincanaway, kung saan mabilis umanong patakbo ng biktima sa kanyang motorsiklo at aksidente itong bumangga sa likuran ng tricycle at dahil sa wala itong suot na helmet, napuruhan sa ulo sanhi ng kanyang pagkamatay. Ang tricycle driver na si Santiago ay nasa kustodiya ng Rosales Police Station para sa kaukulang disposisyon. Ito si Freddy Pajardo, RH38, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Freddy. Pambabastos ang ginagawang hindi pagsipot ni Attorney Harry Roque sa mga pagdinig ng Kamara. Ito naman ang sinabi ni Congressman Robert Ace Barbers, ang chair ng Quad Committee na nag-iimbestiga sa naging illegal pogo operation sa bansa. Ayon kay Barbers, hindi katanggap-tanggap na sa social media ay tila nakapag-iingay itong si Roque, samantalang walang maisawala kapag nasa harap na ng komite. Alam mo, doon nga kami nagtataka bakit pagka sa social media, kapag siya nagpo-post sa social media, ang dami niyang sinasabi. Ang aming sanang request sa kanya, dito ka magsabi sa harapan namin, wag dyan sa likod namin. Kasi para na mga pangbabastos na yung ginagawa mo sa Quad Committee. Samantala, inakasuhan din ni dating presidential spokesperson Harry Roque na power tripping naman daw
ang ginagawa ng Kongreso matapos na ituring siyang pugante ng Quad Committee. Iginit ni Roque na hindi siya pugante dahil wala naman siyang nilalabag na batas. Kasabay nito, tinawag ni Roque na illegal ang arrest order ng Kamara dahil pang-abuso niya ito ng mga mababata sa kanilang kapangyarihan. Paliwanag niya hindi tama ang ginagawa ng mga kongresista at miyembro ng Quad Committee na pagsigaw at pagpapataw agad ng contempt pa kapag hindi nasasagot ang kanilang mga tanong. Samantala, una nang inihayag ng Philippine National Police na sila na ang hahabol kay Roque matapos na hindi ito matagpuan sa dalawang address niya sa Metro Manila upang isilbi ang arrest order mula sa Kamara. May mga malalaking personalidad na maaaring makulong dahil sa posibleng pagkanlong kay Pastor Apollo Quiboloy. Sa panayam ng DZRH at ang radyo natin, sinabi ni Criminal Investigation and Detection Group Director General Leo Francisco, kakasuhan nila ng obstruction of justice at harboring of criminals ang kanilang mga kumupkop kay Pastor Quiboloy. Sa ngayon, bumubuo na ng special team ang CIDG para ipagpatuloy ang investigasyon sa mga tinitingnang personalidad. Tumitingin tayo sa malalaking personalidad, even sa mga legal representatives nila kung sila ba ay may nalabag na batas. At sabi ko nga, yung kasong harboring criminal, isa pa lang yan sa mga tinitingnan natin. Anyway, nasa case build-up pa lang ang Criminal Investigation and Detection Group at ito ay patuloy na nagkakala pa ng ebidensya. Nagtayo ako ng special investigation team para dito. Hawak na ng Philippine National Police ang mga pangalan ng mga posibleng miyembro ng Angels of Death ni Pastor Apollo Quiboloy. Ayon sa spokesperson ng PNP na si Colonel Jean Fajardo, kapag naberipika ng mga ito, agad na ipabawalang bisang lisensya at rehistro ng kanilang mga baril. Napahayag naman sa DZRH ni Davao City Police Chief Brigadier General Nick Torre, may mga dating accredited na security personnel at mga reservists daw ang bumubuo ng assassin group na Angels of Death ni Quiboloy. Accredited talaga sila. Kaya lang, as time went by, yun nga, nawawala ang control, lalo na itong panahon na to na nung kailangan ng proteksyonan, kahit mali na, natural, ang kanilang loyalty ay kay Quiboloy, nalihis na ng landas, kasi nawala na rin accreditation nila dun sa mga security unit accreditation nila. So, nagsarili sila. Talagang mga reservist ang mga yan. Hindi naman siguro mahirap ang pag-trace sa kanila at sila ay aming i-require na mag-turn in ang kanilang mga firearm. Kasi trained namin sila. Kami rin mismo, PSP at ASP ang nag-training sa mga yan. Samantala, may ilang pangalan na rin daw ang PNP na maaaring tumulong sa pagtatago ni Quiboloy sa mga otoridad. Nabibilangan din ito ng ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, meron pang mga opisyal, mga miyembro ng kanyang legal team at ibang ayaw muna niyang isa publiko. Hawak na nga ng Philippine National Police ang mga pangalan ng mga posibleng miyembro ng Angels of Death ni Pastor Apollo Quiboloy. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, meron na silang mga ginagawang mga verification. Titignan natin ngayon, may mga pangalan po tayong mga sinasabi si General Torre. So, i-check nga po natin doon sa FAO kung meron na po itong mga existing LTAP at saka kung registered yung kanilang firearms. If meron pong LTAP at registered yung kanilang mga firearms, ang una natin gagawin is to request for the revocation. But for purposes of filing the cases against them, so kailangan natin ito komento po. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, 33 na makalipas ang alas 4 na umaga. Baka kayo po yung mga may importanteng mga lakad, ha? Magmao ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households, lalong-lalo na sa ating mga emergency kit. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve alcohol.
Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadron ng magaganda at mga pogi. Maganda umagang ating mga kumadron ha. Ginagamit po ang Family Rubbing Alcohol for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol, parang di siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Simbahang Katolika nagsalita na sa mga nangyayaring karahasan at patayan sa lalawigan ng Abra. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez, RH41. Laimbag na bigat, Romy. Nagpahayag naman rin pagkondina na may kakibat na pagtulisa mga paring Katoliko ng diocese na banggit sa mga nangyayaring karahasan at pagpatay na kinasasangkutan ng mga kababayan sa lalawigan ng Abra bilang mga ministro at instrumento ng kapayapaan at nagmamalasakit sa kahalagahan ng buhay. Nalulungkot sila maging saksi sa mga biktima ng marahas na pamamaraan. Nakikiramay din ang mga alagad ng Diyos sa pamilya na winasak ng mga pagpatay at pananakot. Anila, ang bawat karahasan ay hindi lamang pagkawala sa buhay ng tao kundi kinakalas din ang maigpit na tali na nagbibigkis sa mga nananampalataya sa mga pangangaral ni Jesucristo. Kaugnay nito, nananawagan sila sa mga otoridad at sa lahat ng mga tao na itaguyod at akapin ang hindi maras na pamamaraan na pag-uusap para makahanap ng kalutasan sa mga di pagkakaunawaan sa paraang matuwid. At bilang bahagi ng simbahan, nangangako silang susuporta sa mga hangaring makapagbibigay ng sagot sa mga hindi pagkakaunawaan sa mabuting paraan. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Romy. Just Egnina. Patay ang isang pulis at ang kanyang misis matapos namang ratratin sa loob mismo ng kanilang bahay sa Alabang, Muntinlupa City. Ayon sa Muntinlupa Police, natutulog lamang ang 40 anyos na si Captain Aminoden Mangunday sa kanilang sala nang pumasok ang isang armadong lalaki at walang pakundangang pinagbabaril ang biktima. Matapos nito ay pumasok pa ang suspect sa isa nilang kwarto at nasunod na pinagbabaril ang kanyang mag-ina na sina Mary Grace, 40 anyos at ang 12 anyos na anak. Tama ng baril sa ulo ang ikinamatay ng pulis habang napuruhan din sa iba't ibang bahagi ng katawan ang kanyang asawa. Tinamaan sa mukha ang nabaril nilang anak na babae pero maswerte itong nakaligtas. Mariing kinundina ni Muntinlupa Mayor Rupi Biazon ang naturang krimen at iginit na dapat itong magkaroon ng malalimang investigasyon. Raportado naman ni Bulacan 6th District Representative Salvador Plato ang panukalang pagpapalawig o dagdagan pa ang taon ang panunungkulan sa pwesto ng mga opisyal ng barangay. Sa kanyang liham sa House Committee on Local Government, sinabi ni Plato, sinusuportahan niya ang panukalang batas na naghahangad ng mas mahabang panahon ng panunungkulan ng mga opisyal ng barangay. Partikular na tinukoy ng kongresista ang pag-amyenda sa Section 43 ng Republic Act 7160 o Local Government Code of 1991 upang gawing 5 years ang pananatili sa posisyon ng mga opisyal ng barangay. Iginit pa ni Plato, masyadong maiksi ang kasalukuyang 3 taon para maisakatuparan ng mga opisyal ng barangay ang kanilang mga proyekto at programa. Maging ang Pangulong Bongbong Marcos na noon ay senador, nagpahayag din ng suporta sa panawagan ng mga opisyal ng barangay na palawigin ang termino mula sa kasalukuyang taon at gawing 5 taon. Sa 15th Congress, nagharap noon si Marcos ng bill na humihiling na palawigin ang termino ng mga opisyal ng barangay ngunit hindi ito pumasa. Isinusulong din ito ngayon ni Senator Ivy Marcos sa Senado. Tiniyak naman ni Senator Bongo na sa maayos na kalagayan ngayon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa Instagram post ng Senador, makikita na sinamahan ito ang Pangulo para sa medical check-up sa Cardinal Santos Medical Center. Ayon kay Senator Go, ito'y upang matiyak ang patuloy na magandang kalusugan ng dating presidente. Dating pari inaresto naman sa Bataan dahil sa kasong sexual sa isang menor de edad sa Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Nakakulong ngayon sa Pilar Municipal Police Station ang isang dating pare o tagapagpalaganap ng salita ng Panginoon, non-Catholic, matapos arestuin ito dahil sa kasong sexual
upang mamulestya sa isang minor de edad sa Morong, Bataan. Ang pag-aresto sa suspect ay sa bisa ito ng warrant of arrest na inisyu noong pang Hulyo 19, 2024 ni Honorable Dorina Castro Baltasar, presiding judge ng Balanga City, Bataan, dahil sa kasong lasciviousness conduct RA 7610 na inaresto ito sa pangunguna ni Pilar Chief Major Larry Valencia matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa pinagtataguan nitong akusado sa kanyang mga kaanak sa Barangay Santa Rosa, Pilar nitong September 13, araw ng Friday. Nabatid na matagal na itong inililim umano ng biktima at nakakaranas ito ng trauma at nagtangka na rin umano itong magpakamatay noon sa kanya sarili dahil hindi nito akalain ng biktima na mangyayari ito sa kanya ang pang-aabuso ng isang kinikilalang lingkod ng Diyos. Ang suspect ay makakalaya lamang pansamantala sa detention facility ng Pilar PNP kapag nakapaghain ito ng piyansa na 200,000 piso. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Baka kayo po mga OFW, mga balikbayan, pabalik ho ng Pilipinas, wag na ho kayong magbaon ho, bumili ng imported na tsokolate. Dahil dito ho sa Pilipinas, meron pong brand ng tsokolate na gawang lokal but taste and looks global. Ayan, ha? Ang tinutukoy po natin ang tangerine chocolate. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, ang ating pong mga magniniyog, ang ating mga magsasaka, meron na pong high value crop na tinitingnan. Mga MSMEs na rin po sila. Kaya umaangat ang kanilang kabuhayan kahit paano. Ano, ha? Ang tangerine chocolate po ay available sa 0919-095-5935. Pero sabi po ni Dr. Helen Tan, may mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na ang raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Sa bawat bili po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Ayan, ha? Sabi po pakiusap po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin dahil ito ay magpapalakas ng ating mga magsasaka. Maganda umaga, Pilipinas! Kasado na ang panibagong President's Cup ng Association of Carriers and Equipment Lessors o ASEL. October 11 ito ngayong taon, ang taunang ASEL President Cup ay gaganapin sa Royal Northwoods Golf Club, Coral Labato, San Rafael, Bulacan. Kabilang daw po sa magiging sponsor si Bulacan 6th District Representative Salvador Sicaador Pleito. Layunin ng ASEL President's Cup na bigyan ng pagkilala ang mga nakaraang naging Pangulo at kasalukuyang leader ng grupo. Ayan, ha? Ang Aurora nakaligtas daw po sa pagtama ng bagyong Hiner, kaya nagpapasalamat ang mga residente. Bakit lumagpas na ba ang bagyo dyan sa Aurora? Kumustahin nga natin ang lalawigan ng Aurora mula kay Grace Ansano, RH25. Grace, good morning. Good morning, Angel. Mapayapa ang kapaligiran at hindi naman gaanong naramdaman itong mga pag-uulan dito sa Aurora. Mga ambon-ambon lang ang naranasan sa nakalipas na maghapon hanggang sa mga oras na ito ay walang ambon at tahimik at patuloy naman na nagpapasalamat ang maraming mga residente rito dahil nga naligtas sa pagtama ng bagyong si Hiner. Gayunpaman, patuloy naman minomonitor ang ilan sa mga ilog kung mayroong pagtaas dahil ang mga tubig sa mga bahagi ng kabundukan ay posible raw bumaba. Batay doon sa pagmamonitor ng PDRMO, ang bahagi ng Sierra Madre Mountain dito sa ilalim na sakop ng lalawigan ng Aurora ay wala naman na mga malalakas na pag-ulan. Sa northern part ng Aurora, ang bayan ng Bilasad, Binalungan at Kasiguran ay isa rin sa mga babantayan pa dahil sabi nga ng Pag-asa, may mga pag-ulan pa rin mararanasan. Yan ang ating update na ngayon ay kanselado na ang pasok kahapon pa dito sa buong Aurora mula sa elementarya hanggang kolehiyo, sa publiko at pribadong paaralan. Para sa DZRH, ito si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Grace.
Oy, wag naman daw pong pahirapan ang mga mahihirap. Ito ang apela ni Senator Christopher Bongo sa pagdinig ng Senado sa panukalang 2025 budget ng Department of Social Welfare and Development. Ayon kay Senator Go, suportado niya ang programa ng ahensya pero dapat yakin ng DSWD na pupunta sa pinaka-nangangailangan ng mga tulong at mga programa ng gobyerno. Pakiusap nito, alamin din kung sino ang talagang mahihirap at huwag pahirapan. Dapat din anyang tiyakin na lahat ay nabibigyan ay talagang mga mahihirap. Partikular na kinekestyon ni Senator Go ang paggamit ng pondo para sa assistance to individuals in crisis situation o AIX program ng ahensya at hindi pagbibigay ng cash assistance sa ilang mga rehiyon. Apela ni Senator Go alisin ng DSWD ang mga hindi naman kinakailangang requirement na nagpapahirap sa mga individual na nangangailangan ng tulong. Paliwanag naman ni Secretary Rex Gatchalian, hindi kulang sa budget ang ahensya, kulang lamang ito ng Special Disbursing Officer o mga tauhan na mamamahagi ng tulong pinansyal kaya't hindi naaabot ang ibang rehiyon. Pagtiyak naman ng kalihim, patuloy ang pagsisikap ng ahensya na matugunan ang nasabing issue at mabigyan ng tulong pinansyal ang mga lugar, lalong-lalo na ang mga nasa salanta ng mga kalamidad. Good news para sa mga manggagawa ng Calabarzon at Central Visayas. Sa panayam ng DCRH at ang radyo natin, sinabi ni Labor Secretary Benvenido Laguesma, aprobado na ng National Wages and Productivity Commission ang taas sweldo sa minimum wage workers ng naturang mga rehiyon. Dahil sa katusan, mula sa kasalukuyang 468 na minimum daily wage sa mga nagtatrabaho sa non-agricultural sector, tataas na ito sa 501. Samantala, tataas din sa 501 ang 458 minimum daily wage ng mga nasa sektor ng agrikultura. Ayon kay Laguesma, magkakabisa ang naturang adjustment ngayong darating na October 2. Pero bukod sa Central Visayas, tataas din ang arawang minimum rates ng Calabarzon simula naman September 30. Inaasahan na bago matapos ang taon, lahat ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards ay makapagpapalabas na ng bagong wage hike order. Una muna, focus muna tayo sa Visayas, Central Visayas. Yung kanilang wage order na publish ngayong araw. Opo. So that will take effect after 15 days. So effectively, that will be in effect October 2 of this year. Okay? Opo. Central Visayas, Region 7. Sa bahagi naman ng Region 4A o Calabarzon, na-publish yung kanilang wage order last Saturday, September 14. So it will take effect on September 30. Sana all. Sige, abangan ho ninyo yung adjustment ng inyong mga sweldo, ha? Para meron ho tayong pambili ng ultabayo. 46 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para ho tayong mag-take ho ng ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay sumailalim sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan, hindi po kwentong kutsero. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Ayan, kaya pagpasok ho ng ultabayo sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC o plasmacytoid dendritic cell na siya po namang nagtataboy ng iba't ibang mga toksin sa ating katawan para mapalakas muli ang ating immune system. Kaya sa panahon ho na ngayon, matindi ang problema natin sa puyat, pagod at stress. Sabi nga ni Dr. Willie Ong, yung kanyang stress ang nag-trigger ng kanyang pagkakaroon ng cancer. Kaya labanan ho natin ang stress. Matulog ho tayo na maaga at dapat magkaroon tayo ng magandang tulog. Yan, So yung postbiotic po na ultabayo, kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, kaya rekomendado po ng mga doktor, ito po'y halal certified. Available po ito sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang ho ninyo na galing po ito sa Theoxis Health Ventures. Ngayon, kung may mga katanungan pa ho kayo, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. Ulitin natin 0917-110-6580. At dili kayo, pumunta na ho kayo sa pinakamalapit na Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed, dahil siguradong meron ho silang sapat na stock ng Ultabayo. Ayan, Pero wag nating kalimutan, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagamat may ilang mga doktor, sabi nga po ng mga dalubhasa natin nakakausap, ginagamit nila ito for adjunct treatment sa iba't ibang uri ng cancer.
Magandang umaga, Pilipinas! Ang buwan po ng Setyembre ay ginugunita, pagbibigay na po ng pagpapahalaga sa kawayan. Kaya nga pinagdiriwang ho natin ang Philippine Bamboo Month under Proclamation 1401. Ito ay naglalayong ipromote ang paggamit ng kawayan, pagpapataas ng local labor, at pagkakaroon ng mga produkto na galing po sa kawayan. Kinikilala po nito ang significance ng bamboo industry in livelihood, construction, and global recognition of Filipino furniture and handicrafts. At alam ba ninyo na meron pong mga musical device ngayon na gawa sa kawayan? At ginagamit na rin pang concert. Hindi lang ho yung bamboo organ dyan sa Las Piñas, Pakinggan ho natin to. Ayan, Asa na? Yung koral na gumagamit ng ng kawayan. Galing, di ba? Dati ang kawayan ginagamit nyo lang sa pagka magpapasko, ginagamit natin kanyon, pantukod sa bahay. Pero ngayon, world class na po ang kawayan. Kasama natin si Forester Aralyn Contigera, Senior Science Research Specialist mula po sa ITDI, FPRDI, Forest Research Development Institute. Program leader din po ng Bamboo Musical Instrument Innovation R&D Program. Ma'am Aralyn, magandang umaga po sa inyo and salamat for joining us this morning. Magandang umaga po, Sir Angelo Palmones, at maraming salamat po sa pag-iimbita sa aming institusyon, Forest Products Research and Development Institute. Ayan, at membro din ho kayo ng Himig Agham Kawayan o HAK. Ang galing nung saan nagpe-perform yung grupo? Tama po kayo dyan, ang DOST FPRDI ay merong Himig Agham Kawayan kung saan binubuo po ito ng iba't ibang instrumentong gawa sa kawayan. At nagpe-perform po kami by invitation. Mostly, karamihan po ay sa DOST, pero na-invite na rin po kami sa iba't ibang events ng iba't ibang ahensya, whether government or private po. Mas maganda nga yung performance nyo kaysa Duran-Duran Joke. Anyway, teka muna. So paano kayo kasi bukod sa pagpe-perform ninyo, di ba pwede din kayo magturo kung paano ginagawa yung mga musical instrument at kung paano ito ituturo din ng mga teacher? Ganun yung programa? Tama po kayo dyan, Sir Angelo Palmones. Ang amin pong institusyon ay nagpo-provide po ng training on bamboo musical instruments making. So dito po ay ituturo natin hindi lang yung paggawa ng bamboo musical instruments, paano din po papatagalin yung kalidad or patataasin yung kalidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang treatment or protection, tamang pagbabarnish, at syempre ayun nga po na hindi nakaka-apekto sa sound quality niya. Ayan, teka muna, Ma'am Aralyn pakita nga natin RHTV yung iba't ibang mga produkto ng bukod ho sa mga muebles na napoproduce na nga ng FPRDI, meron pa rin iba't ibang mga musical instrument ayan kita ho ninyo. Teka, saan galing itong mga musical instrument ito? Galing ito dun sa mga ginagamit na ng ating mga katutubo?
Opo, tama po kayo dyan. Originally po, ang ating bansa ay gumagamit na ng mga instrumentong gawa sa kawayan. Yung mga katutubo po, marami silang bamboo musical instruments. So, nagbavari po yan from aerophones, yung mga hinihipan, katulad po ng paldong. Meron din pong mga percussion instrument, string instrument, marami po. So, parte na po yan ng kulturang Pilipino or ng ating mga katutubo ang pagtugtog ng bamboo musical instruments. So in fact, sa atin pong mga pagdodocument, meron pong mga sinasabi na ginagamit ito maaari sa festival, kasiyahan, pagbibigay ng warning ng mga parating na danger, sa panliligaw, ano po, iba't ibang klase po, marami po talagang klase ng BMI. Ano yung hawak mo? Ano yung hawak mo yan? May hawak ngayon po, ang hawak ko ay ukulele na gawa po sa engineered bamboo. Tapos, yan, may adapter na tayo niyan? May gumagamit na niyan, di ba? Opo, actually meron na pong gumagawa ng ukulele sa Pilipinas, ano? So, yun, isa nga po sa gumagawa nito ay si Huni Ukulele sa Cebu. But aside po sa Huni Ukulele, may iba pa po tayong makers na gumagawa ng bamboo musical instruments. So, katulad na lang dito sa Luzon, we have the GM Ramos Music House. Nandito din po si Sir Sigfredo Calabig. Pagdating naman po sa Visayas, as mentioned, si Huni Ukulele, Lagon Guitar, gumagawa po ng gitara, gawa sa engineered bamboo din. Sa parting Mindanao po, nandyan po si Sarita Instrument Artisan na gumagawa naman po ng gitara, rondalya na instruments, gawa po sa engineered bamboo. Ito mo, mostly string instrument. Sample nga ma'am, anong paggamit natin ng ukulele. Lagi natin pinopronounce, ukulele. Ayan. Yung ba tama pronounce? Ukulele. Yes po, ukulele po. Sige nga. Pwede na ito pang caroling. Teka, kasama din pala natin si Engineer James Anthony Chan, isa rin po sa mga researchers ng FPRDI, miyembro din po ng HACA. Engineer James, magandang umaga din sa inyo. Kumusta na ho kayo? Magandang umaga po sa inyo, Sir Angelo. Ayos na ayos naman po ngayong umaga po. Ito ho, Leeds o Luis nila ito eh. Kumbaga sa ito si Mariah Carey. Sample naman. Ano yan sa iyo? Anong instrumento naman yan? Ito naman, sir, hindi ko lang sure kung masyadong kita sa video, okay. Pero ito pong hawak ko ay tinatawag na gabang. Gabang. So ito po ay parang xylophone po siya, nagawa po sa bamboo. So meron po siyang mga bars na nakatono po siya. So ayan po. Kaya lang mahirap bitbitin yan pagka nag-parade, ano? Medyo po. Okay. Anong nag-i-inspire sa inyo, James, to conduct this study? Kasi sabihin na natin, trabaho nila yan eh. More than that, hindi ho sila mga artista, mga engineers, mga scientists po ito. But what motivates you to produce materials like this, James? Ayan, sir. Magandang tanong po yan, sir. So, ang aming pong naging inspiration or motivation po para sa aming Bamboo Musical Instruments Innovation Research and Development Program po ay dahil po nakita nga po namin na ang kawayan po ay parte po talaga ng ating kultura, ay nakita po namin na importante po siya na ma-preserve natin. So ngayon, dahil po ang kawayan ay isang organic na material, prone po talaga siya na magkaroon po tayo ng mga atake mula sa mga insekto, mula po sa mga amag or sa mga molds, at pati na rin po dun sa environment po natin, pwede po kasing magkaroon ng changes yung mismong material. So, through yung mga research na ginagawa po namin, nagkaroon po tayo ng documentation para po yung mga culturally relevant po na bamboo instruments natin ay ma-preserve natin ang kanilang data, as well as nagkaroon po tayo ng mga research po kung paano po ma-improve natin yung pagpaprocess para yung quality po niya ay ma-preserve, yung durability po ng ating mga instruments ay mag-improve, as well as kung meron po tayong mga gustong magnegosyo ng bamboo musical instruments,
ay tataas po yung value dahil tataas po yung quality ng ating instruments. Alam mo, sa Europe, ang laki ng demand for products like this. Kaya ang laki ho talaga ng market. Ang problema lang talaga natin ay yung source ng raw materials. Anong bahagi ng kawayan? Kasi nakikita namin, Engineer James, mukhang mga siit-siit ito. Hindi naman ito yung pinakapuno ng kawayan. So, which part of the bamboo ang ginagamit natin? At kinakailangan ba magulang na magulang talaga? Actually, sir, ang ginagamit talaga natin sa instruments mostly ay yung mismong katawan po, sir. So, ito, hindi na po siya mukhang round dahil ito po ay in-split na po. Okay. So, hinati na po siya sa gitna and then ginawa po siyang bars. Pero ano yan? Anong variety yan? Anong species? Variety? Anong species ng kawayan yan? Ito pong hawak ko po is, I think, kawayang tinik po ang aming ginamit na bamboo para po dito sa Gabang. Okay. So, yun po. So, ito po ay mga thermally modified na bamboo bars po. So, dahil dito, mas stable na po ang kanyang quality. So, mas hindi na po siya nawawala, kumbaga, sa tono. Hindi na po siya nasisintonado. Dahil po dun sa thermal modification na ginawa din po namin sa aming material po. Ayan, parang di ba? Yung dito sa bamboo organ natin, di ba? Dito sa Las Piñas, hindi na nababago yung tono na. Ma'am Aralyn, gaano ba karami ang bamboo variety sa Pilipinas? Yan, magandang tanong po yan. Actually, depende po sa author. So, yung mga luma, meron po tayong 70, kay Rojo, 70 daw species. Pero according sa mas latest literature, nasa around 100 na po ang species ng kawayan. Ito po ay dahil sa pagdagdag ng species na available sa bambusetum ng DNR. Pero ilan ang talagang ginagamit lang natin, yung pinopropagate? Kasi alam ko lang, actually, meron tayong mga around 10 na tinatawag nating economically important na species ng kawayan. So, pasok po dyan ang kawayang tinik, kawayang kiling, giant bamboo, kayali, bayog, anos, buho, botong, bolo. Ayan po. Ano yung widely used? Kawayang tinik pa rin, Kasi yung pinakamadaling i-propagate. Out of doon, pinakamarami po na porsyento na nasa market ay kawayang tinik. I think around 70% po ay kawayang tinik. Oo. Pero alam ho ninyo, ang dami ng bukod sa musical instrument, meron ng bamboo flower, meron ng bamboo beer. Di ba? Ang dami ho ng tapos may bago kayo, bamboo soap, kamo. Sabong galing sa bamboo. Galing Tama po kayo dyan. So gumawa na rin po tayo ng bamboo soap. Gawa po ito sa activated carbon. Ng bamboo. Pero ano yun? Forma sabon talaga siya. Baka naman... Sabon po talaga po ito, sir. Actually, nung pandemic pa po namin ito na-develop at na-distribute bilang response natin sa pandemic. Oo, kasi high, mataas ang carbon, di ba? Mataas ang carbon niya kasi activated carbon yung ginamit. So, marami talagang tulong din po. Hindi lang ho sa kalikasan, but sa pangangalaga ng ating kalusugan. Mostly, po ito, antibacterial property. Ba, yan. Saan siya available? May adapter na kayo nito? Ito po ay may adapter na kaya lang ay hindi ko po tanda ang pangalan, but if willing po kayong mag-adapt, maaari lang po kayong tumawag sa aming ahensya or mag-send po ng email sa aming director, Dr. Rico J. Cabangon at info@frdi.dost.gov.ph. Alam mo, Ma'am Ara, padala sa akin yung contact details para ma-picture din natin siya at kung saan nga available to, dahil malaking tulong ho ito para sa ating lokal na ekonomiya at saka para doon sa mga kababayan natin na naghahanap ng iba pang mga alternates, Malay mo yung ACS gumawa din ng variant ng kanilang sabon, ng Shield Bath Soap na meron pong activated charcoal galing sa activated charcoal nga galing sa kawayan. Ayan, Anyway, tapos dito sa ang problema natin, wala tayo masyadong malaking taniman, Kalat-kalat pa rin. Totoo po yan, sir. Medyo limited po ang ating taniman pagdating po sa kawayan. Pero sa abot po na aking pagkakaalam, ang DNR po, kasama po ito sa kanilang itinatanim para sa National Greening Program. Sana nga. Anyway, sige. Dahil ang September po ay Philippine Bamboo Month. Ano ang mga nakahanay na mga activities? At for sure, meron kayong mga lecture series na gagawin, Ma'am Ara. Please go ahead.
Opo, tama po kayo dyan, sir. So, from September 18 to 21 po, ay nasa 2024 National Youth Science, Technology and Innovation Festival po sa PICC Forum Tent, ang FPRDI, kung saan i-showcase po natin itong iba't ibang produkto gawa sa kawayan. At the same time po, on September 20 sa NISTIF pa din po ay magkakaroon po tayo ng special event from canopy to canvas, exploring the science and art of leaves, kung saan magkakaroon po tayo ng leaf art workshop. September 18 to October 18 po ay nasa central office po tayo ng DOST sa Bicutan, Taguig City. Once again, iba't ibang produktong gawa sa kawayan ay ating i-showcase, from soap, bamboo products, silyang Pinoy, at yun nga, yung bamboo activated charcoal. September 19 to 20 ay tayo po ay nasa Tarlac Kawayan Festival. Ito po ay inorganize ng Tarlac Provincial Bamboo Industry Development Council. And aside po sa mga produkto ay magkakaroon po tayo ng mga techno-forum on the design and development of multifunctional school furniture. Ito po ay furniture kung saan may naka-incorporate din po na part ng kawayan sa kanyang design. At ang kagandahan po dito sa multifunctional school furniture, pwede po siyang gamitin kapag may kalamidad, kung saan maiko-convert mo yung school desk into higaan, ganyan po. And next, yung pong mga DOST technologies for bamboo construction. On September 23 to 25 ay magkakaroon po tayo ng bamboo exhibit din sa Department of Budget and Management. So, the same po, mga produktong gawa sa kawayan. This time naman po, ito ay in collaboration with PTRI or Philippine Textile Research Institute, amin pong sister agency dito sa DOST. And finally po, September 27, magkakaroon po tayo ng tinatawag na Lawig Kawayan. Party pa din po ito ng year-long celebration ng FPRDI, kung saan magkakaroon tayo ng open house ng bamboo facility natin or yung tour ng mga bamboo facilities. Kasama na po dyan yung Bamboo Musical Instrument Processing Center, thermal modification, bamboo jointing system, yung drying, FPRDI Innovation Center, furniture testing, tsaka yung mga preservation and treatment facility po. Aralyn, saan sila pwedeng kumontak para doon sa mga interesado, lalong-lalo na gusto matuto kung paano i-preserve yung tamang pagpapatuyo ng kawayan? Ano yung email address na pwede nilang puntahan? Opo. Once again po, padala po tayo ng email address sa ating director, Dr. Rico J. Cabangon, OIC Director ng DOST Forest Products Research and Development Institute, at send po ang email sa info@fprdi.dost.gov.ph. Thank you, Ma'am Aralyn. Maraming salamat and good luck sa inyo pong mga nakahanay na mga activities. Thank you for joining us. Magandang umaga. Salamat po, magandang araw din po. At saka kay Engineer James Anthony Chan, maraming salamat din po sa inyong pagtitiwala dito po sa ating programa. No? Alam mo ninyo, sabi ko nga isa ho sa pinakamainam na pwede nating maging legacy, magtanim ho tayo ng kawayan. Kasi the moment na nagtatanim ho tayo ng kawayan, yung pong problema natin sa global warming, natutugunan natin. Dahil kapag nagtatanim mo tayo ng kawayan, mas nag-a-absorb po ang kawayan. Damo po ito Nag-a-absorb po ito ng mas maraming carbon dioxide at nag-i-emit ng mas maraming oxygen. Sabi nyo, puro kakwento. Walk the talk. Eto ho ang ebidensya. Yan ho ay galing ho sa video ho yan ng farm ko sa Mindanao. Mga mga planting material ng kawayan, galing pa ho yan dito sa Maynila. Dito ho sa Luzon. Pinadala sa atin ni Dr. Tesoro, Flor Tesoro, ni Forester Tesoro. Yan, Alam ho ba ninyo na yung ilog na yan, dati pagka malakas ang ulan, talagang talagang umaapaw yung tubig. Pero mula ho nung taniman ho ng kawayan, hindi maka-atraka ho yung tubig baha. Kaya tuloy, gumanda ho yung vegetation dun ho sa lugar. At saka pagka nandiyan ka sa ilalim, ang lamig-lamig. Dahil nga po sa mas marami ho siyang inilalabas na oxygen, at nag-a-absorb ng mas maraming carbon dioxide. Yan po ang blessings ho sa atin ng kawayan.
Kaya ka-Andor Play to ha, tuloy mo lang yung programa mo na pagtatanim ng kawayan dyan sa Ipo Dam at sa Angat Watershed. Magandang umaga, Pilipinas! Pero kung kayo ho'y naghahanap ng magandang investment opportunity bukod po sa pagtatanim ng kawayan, eto, pinakamurang ready for occupancy unit with easiest term, 5% lamang daw payment, pwede pang gives. Ang tinutukoy po natin mga proyekto ng West Coast Realty dyan po sa Central Luzon, yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor at saka Samira. At siyempre, nandyan din po yung Sibera Prestige. With 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad after take-out ang Pag-ibig Housing Loan. At bahala kayo kung gaano pong payment period ang inyong hahabulin. Ano, ha? Ang pinakamaganda ho nito, nasa loob po ng township ang iba't ibang mga amenities. Hindi lamang eskwelahan, hindi lamang simbahan. Nandun pa rin ho munisipyo, palengke at iba pang mga tindahan, ano, mga grocery stores. Ano, ha? Kaya hindi na kinakailangan lumayo pa ng malayo. At saka sabi nga ni Malo Cabral, flood-free yung pong lugar. Ayan. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya. Sa Sibera Mabalacat halimbawa, napakalapit lamang nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Tawag na sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. At kung ngayon pa ho kayo bibilin, nako, siswertehin ho kayo dahil baka kayo manalo ng bagong kotse. Bago ng bahay mo, bago pa ang kotse mo. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga po sa mga Pilipino all over the world. Kasama na natin si Grace Castañeda ng Pag-asa. Grace, good morning. Baybay na panatili pa rin po ni Bagyong Hener yung lakas nito habang binabaybay itong landmass ng Northern Luzon kung saan huli po itong namataan sa vicinity ng Alicia Isabela. Taglay pa rin po nito yung lakas ng hangin na 55 km per hour malapit sa sentro at bulso ng hangin na umaabot sa 70 km per hour. Ito po ay kumikilos pa kanluran sa bilis ng 30 km per hour at sa kasalukuyan po meron tayong nakataas pa rin na wind signals sa malaking bahagi po ng Northern Luzon, partikular na nga po yan dito sa area ng Cagayan Valley, Ilocos Region, maging sa Cordillera Administrative Region, maging sa bahagi din po ng Central Luzon, at dito rin sa area or sa northern portion ng Quezon, kasama na yung Polillo Island, sa northern portions ng Rizal, maging sa northern portion ng Metro Manila, partikular na po yan dito sa Quezon City, Caloocan City, City of Valenzuela, City of Malabon, Navotas, and Marikina, maging sa bahagi din na or sa City of Manila, San Juan, at maging sa area din po ng Mandaluyong. So yung mga areas na nabanggit po natin, makakaranas po ng mga malalakas na hangin na dulot po ni Bagyong Hener. Samantala, sa mga pagulan naman po ngayong araw, makakaranas pa rin po ng mga malalakas na pagulan ang Cagayan, Isabela, Quirino, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte at Aurora, kung saan heavy to intense po yung mararanasan natin ng mga pagulan dyan, at moderate to heavy naman po sa nalalabing bahagi pa ng Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Ilocos Region, maging sa area din po ng Nueva Ecija, Bulacan, Quezon at Rizal. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan sa posibilidad or sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ayon nga po dito naman sa ating latest analysis ni Bagyong Hener, nakita natin na ngayong araw din po is ito naman ay kikilos patungo naman dito sa coastal waters ng Ilocos Sur or La Union, at lalabas po ito ng ating area of responsibility mamayang gabi or bukas ng umaga. At posible din po itong mag-intensify kapag ito po ay nasa may area na ng West Philippine Sea. Posible po ito maging isang ganap naman na tropical storm. Possible nga po yan mamayang gabi or tomorrow early morning. So continuous monitoring pa rin po tayo at patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Samantala, ngayong araw po is umiiral pa din yung ating southwest monsoon o habagat, kung saan patuloy pa rin pong makakaranas ng mga malalakas na halos walang tigil ng mga pagulan ang Palawan, Occidental Mindoro, Aklan, Antique at Negros Occidental. Dulot nga po yan ng habagat. Samantala yung nalalabing bahagi pa ng Mimaropa, Western Visayas at Negros Island Region ay meron din po mararanasan na occasional heavy rains, at dito naman po sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, Visayas, Zamboanga Peninsula, maging sa area din ng Barm, Soc Surgeon,
Caraga at Northern Mindanao is magiging maulap din po yung ating kalangitan at mataas din po yung tsansa ng mga pag-ulan na dulot po ng habagat. At sa kasalukuyan din po, meron pa rin tayong nakataas na gale warning sa northern seaboard ng Northern Luzon, maging sa western seaboard ng Southern Luzon at Visayas, at sa nalalabing bahagi pa din po ng Visayas, maging dito din po sa area or sa western, northern at eastern seaboard ng Mindanao, kung saan mapanganib pa rin po yung pagpalaot para sa ating mga kababayan mangingisda, or hindi po na natin pinapayagan po malaot yung mga kababayan natin mangingisda, pati na rin po yung mga may maliliit na sasakyang pandagat. At sa kasalukuyan naman po, update din dun sa isa pang bagyo na minomonitor. Pulasan. Yes po, tama po Sir Angel, si Tropical Storm Pulasan. Huli nga po itong namataan sa 1,980 kilometers silangan ng Central Luzon. At sa kasalukuyan po, wala pa rin itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. At nakikita po natin, posible po itong pumasok ng ating area of responsibility mamayang gabi or bukas po ng early morning. So, continuous monitoring din po tayo at patuloy na mag-antabay sa updates na ipapalabas natin. Grace, yung talagang kapal ng clusters, mabilis ba si Pulasan? Sa ating pong latest analysis, nakita po natin na tama po kayo, mabilis lang po yung ilalagay niya po dito sa loob ng park. Okay. Papasok po ito bukas ng gabi, and then by Wednesday din po ng hapon or gabi is lalabas na din po ito ng park. Talagang sisilip lang kaya lang pinalalakas nito yung habagat. May mga tanong, ang Metro Manila walang nakataas na storm signal, no? Ang Metro Manila po, yung northern portion po natin is meron po tayong nakataas na wind signal number 1 po. Dito po yan sa Metro Manila. So yung northern portion po ng Metro Manila, yes po. Particular na nga po yan sa Quezon City, Caloocan City, Valenzuela, Malabon, Navotas, sa area din po ng Marikina, Manila, San Juan at sa Mandaluyong po. Okay. Dahil ito kay Hiner? Dahil po kay Bagyong Hiner. Hiner. Okay. Okay. Grace, maraming salamat So wala na naman kayong tulugan, no? Yes po. Oo. Anyway, dagdagan ng vitamin C, ha? Salamat po, Sir Ingrid. Tsaka pagka may pagkakataon, magpahinga din, ha? Thank you, Ma'am Grace. Salamat po. Mag-ingat po tayo. Ingat po. Si Grace Castañeda mula po sa Pag-asa. Ang dami nagrereklamo, hina daw ng signal. Hindi ho boses ni Grace ang mahina. May hina ho siguro yung mga telco natin. Yung problema ho natin, di ba? Nagpa-fluctuate bigla. Maganda umaga, Pilipinas! I-ready na po natin ang ating mga emergency kit. Lagyan po natin ang family alcohol, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman mabangong family wrapping compound improvement cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komedrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH, subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa mga butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. At maganda umaga muli sa ating mga magagandang komedrona, lalong-lalo na po sa kanilang chairman emeritus ng Philippine League of Private and Government Midwives, si Asek Cecil Bangka Santos. Ayan, syempre si Tita Cleo Elmedolan, at iba pa hong mga nagagandahan nating mga kumadrona. Magandang umaga! Maganda umaga, Pilipinas! Oras mo na sa buong kapuluan, 16 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. This Pilipinas! Alas 5:20 ang oras sa buong kapuluan. Ay magandang umaga muna kay Dr. Kim Tana. Nagpapasalamat po sa inyo ang hindi lang mga taga Lucena City, ang mga taga Sariaya, Candelaria, Chaong, San Antonio at Dolores. Mga bayan po yan sa Quezon. Nagpapasalamat po sa inyong kagyat na ayuda sa panahon na sila po'y nangangailangan. Maganda umaga, Pilipinas! Si Ma'am Cathy Estabilio ng Bantay Bigas kasama na natin. Ma'am Cathy, magandang umaga. Magandang umaga
umaga sa iyo, Sir Angel. Magandang umaga, siyempre sa nakikinig at sumusubaybay dito sa inyong programa. Magkano bigas natin? Sabi, bumaba ng 3 pesos eh. Sir Angel, yung ilang bumaba, yun yung mga premium kung saan ito naman yung hindi abot kaya ng mga natin, mga ordinary consumers. Yung mga premium, syempre yan yung mga first class, kaya sa monitoring natin, mas yun yung may pagbaba. May nakikita pa rin tayo, mas 50 pesos pataas yung presyo ng regular milled rice. So, para sa ating mga kababayan, mataas pa rin yan, given na napakahirap ang buhay ngayon, tapos nasalanta ulit ang ating mga pananim dito sa sunod-sunod na bagyo, ay talaga naman ang mga magsasaka ngayon ay kagyat ng nananawagan ng kompensasyon. Magkano yung premium na binabanggit nyo? Yung mga premium, yan yung mga 55, yan yung mga 54. Tapos bumaba yan. Bumaba yan from ano lang siya, Sir Angel, hindi ganun kalaki yung pagbaba, mga piso hanggang 2 piso. Malaki pa rin. Oo. Pero premium nga lang. Pero yung pinakamura 50 plus pa rin. Oo, 50. Yung binabanggit ni Speaker of the House na may 45, may mga nakikita tayo ilan-ilan, pero hindi yun sustained na may 45 sa mga malalaking palengke. Baka pagka nag-iikot lang sila. Mukha. Baka pagka nag-iikot sila, dapat pala dalasan ng ikot. Oo. Pero valid ba yan hanggang sa mga probinsya o mataas pa rin ang presyo ng bigas sa probinsya? Mataas ang probinsya, Sir Angel, lalong-lalo na actually yung monitoring nga ng Bantay Bigas nung mga before ending ay may nanay tayong nagsabi na 65 yung umiiral na presyohan sa kanila at yun yung binibili nila. Bandang Sorsogon, meron din sa Quezon, may 7. Tapos ang masakit dito, syempre dahil sa hirap ang buhay, hindi maiwasan yung utang. Kapag nangutang sila ng 1 kilong bigas dun sa 65, nagiging 70 pesos na. Ganun? Oo. May patong pa? Oo, kasi utang nga daw eh. Ay, ano ba yan? Oo, so doon pa lang sa presyohan na yun, Sir Angel, yung mga nabibisita marahil nila Speaker of the House dito sa mga palengke dito sa malalaking palengke dito sa Manila ay wala talaga yun sa malalayong lugar na marahil dahil doon sa transportasyon at higit sa lahat yung pag-utang talaga automatic may Teka muna, mas mababa ito kumpara doon sa previous months? Bumaba naman in fairness. Yung prevailing. Yung 50 pesos per kilo. Oo. Mas mababa. Pero hindi mo makikita, hindi mo mararamdaman yung pagbaba, Sir Angel, dahil mas yung 15 dun sa nakapako na yan, kung titingnan natin ay nung umupo si BBM, 38 pesos ang pinakamura. Kasi bagay, kaya nga sabi 20 pesos, di ba? Oo, wala. Pero teka muna, kasi sabi naman ng NEDA, sa 20 pesos, wala naman dun yung bigas eh. Noodles lang at saka ano. Ay, oo, yung 21 pesos. Yung 64 pesos per day, per person na hindi ka na daw food hungry kapag meron kang ganun, ang mga bata nga, Sir Angel, kapag ganyan ang ibigay mo sa baon nila, hindi na nila tinatanggap eh. Wow. Anyway, sige. Kahirap, oo, Sir Angel. Biro mo dahil dito sa napakataas na presyo ng bigas na dito sa ating bansa, presyo ng mga pangunahing bilihin. Mismo ang UN nagsasabi na 51 million ang mahirap ang nakakaranas ng kagutuman. So dapat ito ang arestuhin ng gobyerno, lalong-lalo na si presidente, dahil yung 51 million na yan ay halos kalahati na ng populasyon ng bansa. Oo. Sige, Ma'am Canty, thank you ha. Pero ang inaasahan natin by October talaga daw magkakaroon ng drastic reduction ha. Hopefully. Every month yan ang binabanggit nila, Sir Angel, mula nung ibinaba yung tarifa from 35% to 15%. So yung October na yan ay anihan na naman ng ating mga magsasaka. So ito na naman ulit yung pangako. Mukhang pagod na tayo sa kapapangako ng gobyerno. Kayo naman. Kayo naman, pinangakuan na nga ako. Gusto nyo pa matupad. Oo. Masyado kayong demanding. Meron tayong data na dyan sa Liliw, Laguna, 18 pesos and 50 centavos yung presyo ng newly harvested na palay. O ganun? Akala ko 21. Yun yung hahanapin natin, Sir Angel. Pakihanap ka kung nasaan kasi sabi sa 21 daw eh.
Oo, at saka yung 21 na yun, Sir Angel, siyempre mababa yan given na ilang beses nang nasalanta yung produkto ng ating mga magsasaka, tapos ang taas-taas ng cost of production ng ating mga magsasaka. So, yung mga binabanggit ng NFA na umaabot sa 23 hanggang 30 pesos yung pamimili nila, ngayon pa lang dapat pantayan na nila yung mga magsasaka na nag-aani para sila na yung makabili dyan sa presyong sinasabi nila. Okay, Ma'am Cathy, maraming salamat. Tawag kami uli. Thank you. Okay, maraming salamat, Sir Angel, at mabuhay ang inyong programa. Salamat po. Si Cathy Stabilio ng Bantay Bigas. Maganda umaga, Pilipinas! Iminungkahi naman ni Senator Amy Marcos sa gobyerno na magbigay ng transport subsidy upang mapabilis ang pagbibiyahe sa Metro Manila ng bigas na nanggagaling ng Visayas at Mindanao. Sa panayam ng radyo natin nationwide, sinabi ng Presidential Sister na dapat na iprioridad ang mga lokal na supply imbis na magparami ng imported sa ilalim ng 15% na tapyas taripa. Mga dayuhang magsasakat importer lamang niyang pinayayaman ang nasabing hakbang ng administrasyon habang umaaray naman ang mga lokal na magsasaka at problema pa rin ang sirit presyo ng pangunahing butil. Sinabi ni Senator Marcos, may murang bigas sa South Cotabato, sa Nueva Ecija, sa Ilocos, pero pumapatak pa rin sa 60 pesos hanggang 65 pesos kada kilo ang bigas sa mga pamilihan. Meron naman umanong mabibiling 48 pesos bawat kilo sa ilang palengke pero panlugaw lang ito at hindi na kinakailangang panghaluan ng magandang klase upang makain. Pinag-i-invest din ni Senator Marcos ang national government sa pagtatayo ng sapat na drying facility at mga bodega para sa mga naaning palay. Siniguro din ng mababatas na pipilitin niyang mapaglaanan ito ng pondo ngayong budget season, lalo pat may kartel na rin ng bodega, may kartel na rin daw po ng mga bodega ng palay. I-re-review daw nila. Sabi ko, kailan ba ninyo i-re-review yan? Bagsak kayo ng bagsak. Yan ang kaisa-isa nilang solusyon sa problema. Ano ba naman na bigyan na lang kaya ng transport subsidy yung mga lokal? Yung mga galing sa Mindanao, halimbawa, o di kaya, miski dito sa Luzon, bigyan na lang natin ng transport subsidy. Mahal-mahal kasi mag-tracking ngayon, mas lalo mahal mag-shipping galing Mindanao at Visayas. Samantalang marami namang bigas na available pa, kunin na muna natin at dalhin dito sa Metro Manila. Okay. Ito, sabi ni Mark Domingo, Tito Presillas pala, 45 pesos per kilo po ang pinakamurang yellow corn at saka bigas. Si Dr. Teresito Bacolcol, ang direktor po ng PBOX, kasama na rin natin. Maganda umaga, Pilipinas! At teka nga pala, sa mga taga Santo Tomas, Batangas, antabayanan po ninyo yan, pero lakasan nyo ng mga radyo nyo, no? At baka matsyempohan kayo ni Sherwin Alparo, dyan po siya mag-iikot. Doc, welcome back. Kumusta na po kayo? Yes, sir. Good morning din po sa inyo. Ayan, hindi, kumustahin lang ho namin si Canlaon dahil swerteng-swerte naman ang ating mga kababayan. Pinakyaw meron ng lindol, meron ng bulkan, meron pang baha. Di ba? Kumpleto sa Ricardos. Kumusta na ho si Canlaon, Direktor? Okay, ang si Canlaon Volcano ngayon, meron tayong 32 volcanic earthquakes. Medyo mataas to kaysa the previous day na 2 lamang. Pero mababa pa rin to kaysa i-compare natin ng September 11 na umabot ng 337 earthquakes in a day. Yung last week na umabot ng 337 ngayon, 32 na lamang. So sana tuloy-tuloy na tatahimik na ito. And yung last na measure natin yung sulfur dioxide nung September 12 is 10,880. Medyo mataas, but this still lower than the 11,000 pinakamataas natin na measure. Pero alert level 2 pa rin. Pero ibig sabihin nito, hindi ho bumababa yung kanyang unrest? Again, yung September 12, yun yung measurement natin nung September 12, 10,880. Hindi pa rin bumababa yung unrest niya. Nasa alert level 2 pa rin, moderate level of unrest. Pero again, kung i-compare natin last week, medyo umalmado siya ngayon. Pero sabi nyo nga, kasi yung pinakahuling major eruption nito, magmatic eruption, 1902 pa, kaya hindi natin alam kung ano talagang behavior nito, no? That's right. Kaya kailangan pa rin talaga natin maging vigilant, lalo na yung mga tao at mga LGUs. Kailangan pa rin maging vigilant. Kasi nga, kung titingnan natin yung sulfur dioxide niya, 10,880 tons per day. Pamataas ito. Kung compare natin sa may
na measure natin usually mga 300 tons per day lamang na sulfur dioxide yung binubuga ng Canlaon Volcano. So 10,000 masyado mataas. Ano ito, indicator na may potential talagang bumigay siya anytime? Yes, the threat is always there. Kaya nga po kailangan talaga natin paghandaan at maging vigilant. Alam mo yung mga taong nakatira around Canlaon Volcano, yung mga nakatira beyond the 4-kilometer danger zone, kailangan din nilang maging ready kasi nga kung anytime pwede itong itaas na to alert level 3, then we might extend the danger zone from 4 to 6. Although naman, di ba, i-withdraw na yung withdraw na kapag evacuate na yung mga barangay within the 4-kilometer permanent danger zone. Naialis na ho sila. In-evacuate ng LGUs, La Carlota, tsaka yung Canlaon City. Okay. At least yun magandang development. Si Taal, okay naman? Taal Volcano ito. Taal Volcano magandang kasi 39 days na straight since August 8 na wala tayong volcanic earthquake na naitala. At least. Nasa alert level 1 pa rin ang Taal Volcano. Yes. Okay, sige. Doc, pahinga na muna kayo. Alam ko galing kayo sa mahabang biyahe. Di ba? Dahil sa mga susunod na araw, malamang maging abalan na naman ho kayo sa marami pang masasaguting mga issues. Thank you. Ay, teka muna. Naihabol ba yung modernization ng P-Box? Yes po, mamaya sponsorship na ng Senate. Pag-uusapan na mamaya yung sponsorship ng Senate, and then afterwards yung deliberation na. Ano yung sa Senate mamaya? Sponsorship. Akala ko pumasa na sa second reading sa Senate. Hindi. Pumasa na sa third reading sa lower house. Sa lower house. Okay. Tapos tapos mamaya sponsorship na ng sa plenary. Sa plenary, oo. For third reading. For interpellation pala. Yes, second reading. Second reading mamaya sa Senado. Pero mabilis na lang yan. Oh, yes. Mabilis na lang yan. Kasi 17 na mga senador ang pumirma in support of the bill. Okay. Maganda. So magiging mabilis na yan. Tapos i-adapt na magkakaroon ng may pagkakaiba yung House at saka yung Senate version? Wala naman. Wala naman gaano. Walang gaano. Kasi madali na yun sa BICAM. Importante mapabilis natin dahil sa dami nating binabantayan kalahati ng workforce ng P-Box ay job order, 'di ba? Nakakalungkot. Isusubo natin sa giyera, parang pupuntahin mo pa sa mga sundalong pinapupunta ng West Philippine Sea, kulang naman ang baril, 'di ba? 'Di ba? Parang parang ganun yung yung comparison. Salamat sa support mo, sir. Yes, dapat po talaga mapasa ito sa lalim madaling panahon. Thank you, Dr. Si Dr. Teresito. Salamat. Si Dr. Teresito Bacolcol, ang Executive Director po ng P-Box, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Sa ating mga mambabatas, di ba? Parang ito, parang sundalo, isusubo mo sa bakbakan. Pagkatapos yung combat boots dapat tsinelas. Yung baril, imbis na Armalite, tirador. Paano naman lalaban sa kalaban yan? Ang tatapatan nila, magma, lindol, di ba? Bulkan. Yan ang pagkatapos hindi ho ninyo bibigyan ng sapat na hazard. Wag naman ganun. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, wag bibigyan naman sapat na hazard. Magbibigyan ng hindi sapat na hazard pay. Wag naman hong ganun. Ay, magandang umaga kay Mayor Sene Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Justice Max De Leon, magandang umaga po sa inyo. At sa ating Midnight Singers, kala nyo, nakalimutan ko kayo. Magandang umaga po sa ating Midnight Singers dyan po sa San Diego, California. Pagaling kayo, malapit ang gumaling at makauwi na ng bahay si Sir Manny. Sir Manny, get well soon, At nag-aalalan sa inyo si Ma'am Cora. Sir Art, Ma'am Linda, Sir Junior Bao, at saka si Tita Loids. Tita Loids, pagaling ka na. Maganda umaga, Pilipinas! At para ho sa mga pauwi ng Pilipinas, huwag natin kalimutan, ang Tangerine Chocolate po ay gawang lokal but taste and looks global. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao
ibabaw, hinakot po yan para maitanim ho sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, ang ating pong mga magsasaka, mga magnaniyog, hindi na umaasa na lamang sa kopra o iba pang mga aning bukid dahil sila po yung mga MSMEs na. Ayan, available po ang Tangerine Chocolate sa 0919-095-5935. At sabi po ni Dr. Helen Tan, mahigit 10 variants po ng Tangerine Chocolate ang available at ang mga raw material hong ginamit ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya, eventually palalakasin po natin ang ekonomiya ng ating bansa. Tangkilikin ang gawang atin. Tangkilikin ang Tangerine Chocolate. Maganda umaga, Pilipinas! Presyo ng isda sa Kabiasnan Public Market sa Parañaque sumipa, nadagdagan ng 20 to 60 pesos per kilo. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Silang Angel, good morning. Mula sa bagsak presyo at matumal na bentahan dahil sa oil spill, abay palung-palo na yung presyo ng isda ngayon dito sa Kabiasnan Public Market sa Parañaque City. Ayon sa mga vendor na ating nakapanayam, 20 pesos hanggang 60 pesos lang minahal ng kada kilo ng isda ngayon ng Setyembre o pagpasok ng months. Ang tilapia mabibili sa 160 pesos kada kilo mula sa 140 pesos. Ang bangus, 250 pesos na ngayon mula sa 280 pesos kada kilo, habang 360 pesos ang bitugo mula sa 230 pesos, habang 240 pesos naman ang kada kilo ng tulingan mula sa 100 pesos lang noon. Habang ang galunggong sipa rin sa 300 pesos ang kada kilo mula sa 260 pesos. Ang tambakol, mabibili na ngayon sa 200 pesos ang kada kilo mula sa 150 pesos. At ang pampano, 400 pesos na ang kada kilo mula sa 360 pesos noon. Tumaas din sa 320 pesos ang kada kilo ng salay mula sa 260 pesos, habang ang hipon 440 pesos mula sa 360 pesos ang kada kilo, at 440 pesos na rin yung piseta kada kilo mula sa 400 pesos noon. Sabi ng mga vendor, mataas na rin yung demand ng isda ngayon at asahang magpapatuloy pa ang pagsipa ng presyuhan hanggang sa holiday season. Kaya yung kanila raw mga pagkakautang noong kasagsagan ng oil spill, unti-unti na nilang nababayaran. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Umaga, Pilipinas! 38 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ganda umaga, Pilipinas! 43 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Oras na para ho tayo mag-ultamayo, pero sabi ho ng mga doktor at mga dalubhasang nakakausap natin, at least mga 1 hour bago matulog mas maganda. 2 kapsula ng ultamayo. Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Registrado ito sa Food and Drug Administration, certified halal. Kaya nire-recommendo ng mga doktor. So mailalim po ito sa napakahabang clinical trial sa Japan. Ang bawat kapsula ng Ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya pagpasok po ng Ultamayo ng postbiotic sa ating katawan, ina-activate po nito yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. At yan po naman ang nagtataboy ng iba't ibang uri ng toxin sa ating katawan. 4 ho na pangunahing toxin sa katawan natin ang tinataboy nito habang tayo po ay natutulog. Na-achieve natin ang magandang tulog, syempre magkakaroon tayo ng magandang gising. Pagka magandang gising, magandang disposisyon natin sa kinabukasan, di ba? Kaya sa panahon na matindi ang problema ang kinakaharap natin sa stress, pagod at puyat, ay mag-Ultamayo. Kung may mga katanungan ho tayo, may mga concerns ho tayo, mag-text po tayo sa 0917-110-6580. Available po ito sa Lazada at Shopee. Graduin lamang galing po sa Teoxys Health Ventures. Mabibili din po ang Ultamayo sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Mahalagang paalalang Ultamayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Nasa Santo Tomas, Batangas ang ating kaibigang si Sherwin Alparo. At doon ho'y nakadali na. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos
at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aba, kumusta na ka si Governor Dodo Mandanas? Gov, kumusta ka na ha? Si Sherwin Alvaro kay may nahuli na ha? Sherwin? Ay, naku, kainam talaga, Angelo, na nandiri tayo sa pagkaganda-gandang Santo Tomas sa Batangas. Ala, kalinis diyan ay. Oo, kalinis diyan. Oo. Tatahimik ng mga bahay dito, pero pagkalakas talaga ng rad. Oh, nasaan ka sila? Cellphone na. At mayayaman na yung mga taga Santo Tomas, Batangas. Ala, bakit ka pa diyan nagpunta? Kayayaman na pala ng mga tao diyan, mamimigay ka pang 1,000. Aba kaya di isnabin? Hindi iisabin ang 1,000 rito dahil talaga namang gustong-gusto nilang willing-wili. Ikaw naman! Batanggenyo. Sherwin, akala ko gay, ikay nasa Batangas. Angelo Dalaga. Ay bakit? Angelo Dalaga yan. Bakit na riyan si Mayor Hani Lacuna? Naku, lumipat na. Kasi napaganda ng Batangas. Kaya ang mayor ng Maynila, nagpunta na din sa Batangas, sa Santo Tomas. Ang mayor ng Maynila nga, tignan mo naman, pagkaganda-ganda. At yung pagkatabi, isa pang pagkaganda-ganda rin na Batanggen niya. Aba, ano ga sila? Sila gay magkapatid? Sila mag-sister po kami. Mag-sister? Sila, kaya pala maganda. Pero ito maganda lalo. Pero mo, nanonood ng di sa rin sa cellphone, malakas na napapakinggan dito sa kanilang tindahan. Kapag na umaga po. Tess Atran pa. Si Ate Tess. Ako si Ate Tess. Yan, si Ate Tess, magandang umaga po. Lagi ka nakatulong sa DCRX. Opo, lagi po. Gwapo ni Sir Angelo. Man, ang bola pa. Ano Gwapo ni Angelo. Ay, Diyos me. Aba, pagka nagkataon ay Sherwin, dagdagan niya ng 1,000 lambanog. Joke. Ay, 1,000 lambanog. Ano ito? Birthday ko. Ay, happy birthday po. Happy pagkaw nagparamdam. Ito muna. Paborito mo si Angelo Palmones. Ito, meron kang 1,000 pesos. Salamat po. Serious birthday niya nga. Birthday niya talaga ngayon, Sherwin. Birthday ni ate. Bakit wala po? Baka may pa-birthday gift naman. Di, sige Sherwin, bigyan mo pa ng 1,000 pang cake. Pambili ng cake. Isa pa. Naman. Talaga naman, pagkaswerte nun, binuhay mo pagka binebenas. Makita mo naman, Yan, dalawa. Dalawang libo. Meron pa kasama yan na regalo na, meron pa kasama yan na grocery bag. Kita mo naman. Siyempre, merong umbrella at these are 8 t-shirts. Ano masasabi mo kay Angelo? Maraming salamat po. Maganda po pa-birthday sa akin. Ayan, sige ho. Happy birthday. Abo. Okay. I'm 60 na po. Maniwala kami sa inyo. Parang 30 lang eh. 60 na po ako. Parang 30 lang. Hindi kayo naman, dinadagdagan nyo naman edad nyo. 30 lang kayo. Dapat gayon. Hindi pa, totoo po. 1964 po ako. Talaga? Alahong bola yan ha? Baka galing. Wala po, promise. Hindi halata, parang 59 lang talaga. Joke. Salamat po. Okay, sige. Pagkakinis-kinis, di ba? Magsi-60 na pag-aire. Ay, nako. Wala sa itsura. Teka. Ay, Sherwin, magpaalam ka na at baka ikaw ay magkaroon ka agad ng kabiyak. Ate. Nagpapakulo na ng kape. Ate. Hindi po kayong kapeng barako. Ate, si Sherwin ho ay binata. Salamat po. Si Sherwin ho ay binata. Binata ho yan. Po. Binata talaga. Salamat po ng marami. Ay, sige. Ingat. Sherwin. Sinasabi sila dito. Sherwin. Kami, puro dalaga. Ay bakit? Sa mga naghahanap dyan. Kaya na matanda na ako. Ay, kalabaw lang ho natanda. Parang 72 lang. 73 na nga. Ay, talaga. Oo. Siya, sige. Sherwin. Naku, maraming salamat, Angelo. Oo, sa mga taga Santo Tomas, Batangas. Naku, lakasan yung inyong mga radyo. Baka kami dyan sa inyong mga bahay at manalo kayo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas. Promo RH number 6.
Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alvaro. Mahiwagang tunog. Aba, lubusin na ho natin ang pamimigay ng pera 6,000 ho naman ang premyo ng mahiwagang tunog. Ano kang ginagawa sa isang massage chair? Yun po yung huhulaan. Yun po sagot, ipapadala nyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ngayon kung sasali ho kayo online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan Ano ho yung ating mahiwagang tunog? Pagkatapos ho ninyo subukan ang lahat na gusto nyo subukan, kinakailangan mag-shower ho kayo gamit ang Shield Bath Soap. Magandang umaga, Pilipinas! In-person classes, suspendido na all levels. Online classes na lamang po ang kinakailangan umiral sa college level, dyan po sa Valenzuela. Ayan, so lahat ho ng in-person classes, on level suspendido na po sa Valenzuela City, pero online classes sa college dapat daw po ay matuloy. Pangangailangan ng mga industriya sa mga susunod na taon dapat nang ilatag. Yan po ay ayon sa Trabaho Party List. Ito na yung balita mula kay Edgel Parosa, RH52 Edgel. Dapat hikayatin ng pamahalaan ang lider ng iba't ibang industriya para ilahad ang kanilang projection kung anong skills o qualifications ang kakailanganin sa mga manggagawa sa susunod na 3, 6 at 10 taon. Ito ang mungkahi ng Trabaho Party List sa layunin nitong magtagumpay ang implementasyon ng Trabaho para sa Bayan Act upang tutukan ang pagpapalakas ng employability ng mga Pilipino. Ayon sa grupo, makakatutulong ang mga projection na ito sa pag-istratehiya ng Department of Education at Commission on Higher Education kung ano ang kailangang baguhin o palakasin sa kasalukuyang curriculum ng senior high school at kolehiyo. Giit ng Trabaho Party List, isang long-term solution ang maaaring malika ng pagtutulungan ng pamahalaan, pribadong sektor at mga manggagawa upang maging employable ang mga bagong graduate ng susunod na taon. Kasama dapat umano sa pagbalangkas ng 3-year, 6-year at 10-year plan ng naturang batas para sa mga oportunidad para sa mga manggagawa at insentibo naman para sa mga kumpanya. Dagdag ng Trabaho Party List, tututukan nito ang implementasyon, subalit di lang sapat na may batas. Dapat ding may mag-monitor ito sa Kongreso upang makamit ang layunin ng Trabaho para sa Bayan Act. Titiyakin din ang party list ang mainam na koordinasyon sa pagitan ng pamahalaan, mga manggagawa at mga negosyante sa layuning isulong ang kapakanan ng manggagawang Pinoy. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Magandang umaga, Pilipinas! 7 minuto na lamang bago po mag-ACS ng umaga. Umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga ho sa mga taga Rizal. St. Monique Malay, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan, Rizal. Meron ho silang napakagandang model ho ng townhouse. Yung pong Bianca, 2-story po yan na bahay with balcony, tapos may 2 hanggang 3 kwarto. Pwede ho ninyong ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month, 30 years to pay. Available po ang mga pwedeng sumagot sa inyo sa 0917-719-7908. Ulitin natin Tawag ko kayo sa 0917-719-7908 para po sa schedule ng yung tripping. Kaganda nito pagbukas mo ng pinto sa balkon at lalabas ka pagkagising. Kasalubong sa iyo, malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin. Yan po ang St. Monique Balay, the most prestigious project ngayon dyan sa Binangonan, Rizal. Samantala, pinahig naman ng Office of the Vice President na nakapaghatid ng social assistance services sa ang satellite offices nito sa kabuuang 2 milyong Pilipino mula noong 2022. Sinabi ng Office of the Vice President na nakapagbigay sila ng programang medikal, burial at relief operation sa buong bansa sa mahigit 2 milyong katao hanggang nitong Agosto 31. Sa nasabing bilang, sinabi din ng OBP na mahigit sa 1.5 million o humigkumulang sa 67% ng mga benepisyaryo nabigyan ng tulong sa pamamagitan ng 10 satellite offices ng OBP at 2 extension offices sa iba't ibang lugar. Matatandang kinestyon ang mga satellite offices ng OBP noong nakarang linggo sa pagtalakay po ng kamera sa budget para sa susunod na taon matapos malaman ng state auditors na ang least cost para sa mga ito ay maabot ng 53 million pesos taon-taon o higit 4 million pesos kada buwan.
Tinawag naman ng mababatas na aksaya sa pera mula sa buwis ng mga mamamayan ang pagkakaroon ng napakaraming mga satellite offices. Ayon naman sa Commission on Audit, bagamat pinaintulutan ang ganito kalaking halaga sa ilalim ng procurement law, i-inspeksyonin pa rin nila ang satellite offices ng OBP. Eto na ho Nabotas Kinder to grade 12, no classes. Malabon Kinder to grade 12. Wala na rin pong pasok. Halos 1,000 alumni naman ng SM Foundation ang nag-reunite sa SM Scholars Alumni Homecoming 2024 sa SMX Convention Center sa Pasay City. Sa naturang event, sinabi ni SM Foundation Executive Director Debbie C. na isang regalo ang pagiging SM Scholar Alumni at dapat na gamitin ito para maibalik ang mga napakinabangan nila sa mundo. Ipinagdiwang ng SM Foundation ang kanilang milestone na higit na 4,000 benepisyaryo ng kanilang scholarship program. Ulitin natin sa ilalim po ng DepEd Order number 37. Ito na po yung mga may kansilado ng klase dahil po sa Metro Manila ay nasa ilalim ng Signal number 1, Quezon City, Caloocan City, Valenzuela, Malabon, Nabotas, Marikina City, Manila, City of San Juan at Mandaluyong. So grades 12 hanggang kinder. Kinder hanggang grade 12 ang wala na pong pasok. Pero hindi buong Metro Manila Yung mga nasa ilalim lang po ng Signal number 1. Kaya binabagit natin ang Caloocan, Quezon City, Valenzuela, Malabon, Nabotas, Marikina, Manila at San Juan, ganyan din ang Mandaluyong City. Aces Balita, susunod na. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo lansawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po kay George Carlin. Ang sabi ho ni George Carlin na isa pong social critic ka. Some people have no idea what they're doing. And a lot of them are really good at it. Ala na kayo. Sinong gusto nyo tumbukin dyan? ACS Balita, in just a while. Magandang umaga, Pilipinas! This time check is brought to you by